Lahat ng masaya sa Panginoon, magsabi ng Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, humanda ka. Dahil nais ng Panginoon, ikaw ay punuin niya ng kanyang kapangyarihan. Sinong gusto yon? Yan. Sino po dito ang gusto niyang siya ay maging blessing? Sino dito ang gusto niyang siya ay maging anointed? Sino dito ang gusto niyang siya ay maging deliverer? Tamang-tama, maraming umu-order ngayon, summer, magdi-deliver kayo ng tubig. Sino dito ang gustong gamitin ng Diyos sa deliverance? Sino ang gusto dito na siya ay maging mabuting tagasunod ni Kristo? Sino naman dito ang gusto niyang siya ay magamit ng Panginoon? Aba, sino dito ang gusto niyang makagawa ng mga dakilang bagay? Sabihin mo nga sa iyong katabi, let the Holy Spirit work in you. Sa kabila naman, sabihin mo sa Kanya, kung gusto mo makagawa ng dakilang bagay, kung gusto mo na ikaw ay maging deliverer, kung gusto mo na ikaw ay makaranas ng breakthrough, sabihin mo sa Kanya ng may pananampalataya, let the Holy Spirit works in you. Kapag ang Holy Spirit ay kumilos sa iyong buhay, makakagawa ka ng mga dakilang bagay. Your life will never be the same again. Your life will become different. Magugulat ang iyong mga kapitbahay, ang iyong mga kaibigan, ang iyong mga kasama, ang iyong mga kasambahay. Wow! Sino yan? Hindi nakakagaya ng dati. Amen? Sinong gusto niya na ngayon nandito siya na maranasan ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa kanyang buhay? Sabihin mo sa iyong katabi, maging uhaw ka lamang sa Kanya. I-ready mo lamang ang iyong puso. Maging available ka at kikilos ang Panginoon sa iyong buhay. Sabi po sa aklat po ng John chapter 7, verse 37 hanggang 39, sa huli, sino po ang naniniwala dito na tayo po ay nabubuhay ngayon sa mga huling araw, sa mga huling panahon? Alam niyo po ba, mga magulang ko at mga kapatid, mas maganda at mas matindi at mas kakaiba ang gagawin ng Panginoon sa huling araw, sa huling panahon. Kung papaano na mas maganda ang ginawa ng Panginoong milagro nung pahuli, mas masarap ang alak na ginawa ng Panginoong Jesus kaysa doon sa nauna, mga kapatid. Mas masarap, mas matindi, mas grabe, mas kakaiba ang gagawin ng Panginoon ngayong huling panahon. Yes, we are blessed na nabubuhay sa huling panahon. Bakit? Dahil padali ang ating buhay. Naniniwala po kayo? Yung huling panahon, padali ang ating buhay? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kapag nagwo-work ang Holy Spirit sa iyong buhay, ang buhay mo ay paganda ng paganda. Ang buhay mo ay pabuti ng pabuti. Ang buhay mo ay patindi ng patindi. Amen? Let the Holy Spirit works in you. Kung gusto mong mangyari yan, ganyang bagay sa iyong buhay. Ang sabi po ng John chapter 7, verse 37, sa huli at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at malakas na sinabi, ang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ang sabi ng verse 38, ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Sabi ng verse 39, ang tinutukoy ng Panginoon ay ang Espiritong tatanggapin ng mga nananalig sa Kanya. Subalit ng panahong iyon na hindi pa na ipagkakaloob ang Espiritu Santo sapagkat hindi pa nagaganap ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Ang mga Hudyo po, mga kapatid, sila po ay nagse-celebrate po ng tatlong mahalagang feast. Una po yung Feast of Passover. Pangalawa pong feast ay yung pong Pentecost or yung Feast of Weeks. At ang pangatlo pong klase po ng feast ay yung pong Feast of Tabernacle or Feast of Booth. Ang tawag nila dyan ay Sokot. At yan hong Feast of Tabernacle, sineselebrate niya po yan yearly. At sila po ay meron pong mga ceremony na ginagawa po taon-taon. Ang ginagawa po ng mga high priest, sila po ay kumukuha po ng tubig mula po doon sa pool of Siloam. Inilalagay niya ho sa pitchil na gold. Tapos ibinubuhos po doon sa altar. Yung pong tubig na galing doon sa pitchil symbolizes of God's provision and God's presence. Tapos, kapag ka po yun ay ibinubuhos ng mga priest doon po sa altar, dapat po yung mga tao, yung mga congregation ay nakatingin doon sa ibinubuhos na tubig. Titingin po sila doon. Tapos nagdi-declare sila na ang buhay ko ay dadaluyan ng kasaganaan, ang buhay ko dadaloy ang presence ni Lord, ang buhay ko ay magiging masagana, ang buhay ko ay magiging super blessed.
At haba pong ipinupur out ng priest, yung pong pitchel na may laman-laman pong tubig na sinalok po sa pool of Siloam, ay bigla naman pong ang Panginoong Hesus ay biglang tumayo doon sa may likod at bigla pong sumigaw ng malakas. Ang sabi ay, ang nauuhaw ay lumapit sa akin. Kaya mga tao ay nagtinginan. Lahat po ng mga tao, sa halip na doon nakatingin doon sa pitchel na ibinubuhos na tubig sa altar, ay lahat ay tumingin sila sa ating Panginoong Hesus. At ang sabi niya, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Kapatid, kung gusto mong madaluyan ng presensya ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos, look unto Jesus, the author and the finishers of our faith. Pag tumingin ka sa Kanya, matindi grabe ang himala na gagawin niya sa iyong buhay. Huwag kang tumingin sa problema. Huwag kang tumingin sa mga tao. Huwag kang tumingin sa kahirapan. Huwag kang tumingin sa mga discouragement. Tumingin ka sa ating Panginoong Hesus. At kapag tumingin ka sa Panginoong Hesus, you will see greater things in your life. Sino po ang naniniwala doon? Sabihin mo sa iyong katabi, panahon na para tayo ay tumingin sa ating Panginoong Hesus. At pag tumingin ka sa ating Panginoong Hesus, makakakita ka ng mga dakilang bagay sa iyong buhay. Sino dito ang gusto makakita ng mga dakilang bagay sa kanyang buhay? Sabihin mo sa iyong katabi, humanda ka, mayroong matindi pa na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Hindi pa siya tapos. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi pa tapos ang Diyos sa iyong buhay. Huwag kang ma-discourage kung na ang iyong business ay down ngayon. Huwag kang ma-discourage kung walang-wala ka ngayon. Sinasabi sa iyo ng Panginoon, kung ano yung wala ka, yun ay pagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Kanino yon? Sabihin mo sa iyong katabi, tumingin ka lang sa Panginoon. Huwag kang kukurap para hindi mo mamiss ang mga dakilang bagay na gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Sabihin mo sa iyong katabi, tumingin ka lang kay Jesus. Hindi sa problema, hindi sa pagsubok, hindi sa mga discouragement, hindi sa mga persecutor, hindi sa kawalan. Just focus, just look unto Jesus at dadaluyan ka ng himala, dadaluyan ka ng pagpapala. Amen? Sinong naniniwalang mangyayari sa buhay niya yon? Sabihin mo sa iyong katabi, kung hindi ka naniniwala dati, maniwala ka na. Sabihin mo na sa iyong katabi, maniwala ka na. Kapag hindi po kayo naniwala sa mga bagay na gagawin pa ng Diyos sa ating hinaharap, I am telling you, you will be left behind. Pero, pag ikaw ay naniniwala, makakasabay ka doon sa mga dakilang bagay na gagawin pa ng Diyos sa ating hinaharap. Sinong gusto pong sumabay? Sabihin mo nga sa iyong katabi, sasabay tayo. Now, mga kapatid, knowing the Holy Spirit and knowing what He can do in our lives is a great blessing. Napakalaking pagpapala sa ating buhay kapag nakilala natin ang banal na Espiritu Santo at nalaman natin kung ano yung kanyang kayang gawin sa ating mga buhay. Who is the Holy Spirit? The Holy Spirit is the third person of the living God. Sabi ng Bible, sa aklat po ng 1 John, chapter 5, verse 7, there are three, sa New King James Version, there are three that bear witness in heaven. The Father, the Word, which is Jesus Christ, because Jesus is the Word, the living Word, and the Holy Spirit, and these three are one. So since the beginning, the Holy Spirit is moving, hovering. Kumikilos na ang Holy Spirit. Sa creation, nandun na din siya. Kung present ang Father, si Jesus, na andun na din siya nung creation. In fact, nung ang tao po ay nililikha ng Diyos, siya po ay naroon at kumikilos na. Ang sabi ng Father, let us make a man into our image. Nagsalita ang Father. At sabi ay kumuha siya ng alabok at ginawang luwad ito. Sinong gumawa noon? Si Jesus. Sino ba yung gumagawa ng putik? Dumudura. Di ba si Jesus? Sabi ng Father, ngayon lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. At siya ay kumuha ng alabok at ginawang luwad at ito'y kanyang inanyo. Si Jesus. At ito'y kanyang hiningahan. Breath of life. Sino yon? Ang Holy Spirit.
Sabi ng Father, let us form man into our own image. At kumuha siya ng alabok at ginawang putik. Sino yung kumuha ng alabok at gumawa ng putik? Si Jesus. At kanya itong hiningahan sa ilong. At sino yung huminga na yon? Breath of life. John chapter 6 verse 63. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Ang Holy Spirit ang nagbibigay ng buhay. There is only one God manifested in three persons. We are created according to the image of God. Dahil tayo ay created according to the image of God, meron din tayong tatlong sangkap. Sino po dito ang mayroong kaluluwa? Sino po dito ang mayroong espiritu? Sino po dito ang mayroong katawan? Ilan ikaw? Isa, pero may tatlo kang sangkap. Pag tinawag ko po si Pastor Gary, na siya'y pumunta sa akin, hindi lang ho yung kanyang kaluluwa ang pupunta sa akin. Naniniwala ho ba kayo? Pag tinawag ko si Pastor Gary, hindi lang yung espiritu niya ang pupunta din eh. Naniniwala kayo? Pag tinawag ko si Pastor Gary, na pumunta din eh, sa stage, kasama ang kanyang espiritu, kaluluwa at katawan. Ngayong oras na ito, pag tinawag mo, inimbatahan mo si Lord sa iyong buhay, ang Holy Spirit, ang Father, si Jesus, ay mananahan sa iyong buhay. Kaya ikaw ay makakagawa ng mga dakilang bagay. Noong Old Testament, ay pinamalas ng Ama ang kanyang kapangyarihan. Kung paanong siya ay nag-provide, siya ang source ng lahat ng bagay. Noong New Testament, ipinamalas ng ating Panginoong Jesus ang kanya pong kapangyarihan. Kung paanong siya'y nabuhay na mag-uli, kahit siya'y namatay na, ay siya'y muling nabuhay. Grabe ho yun. Walang nakakagawa pa ng gayon. At noong Book of Acts, until now, ay ipinamamalas ng Holy Spirit ang kanyang kapangyarihan. And we are blessed. Bakit? Dahil nabubuhay tayo sa panahong yon na ang Holy Spirit ay active at humahanap ang Holy Spirit ng taong uhaw at doon siya kikilo sa buhay ng taong iyon. Ang Holy Spirit po ay ipinangako ng Ama sa atin na mga mananampalataya na hindi siya darating sa atin kung hindi mo naaalis si Jesus. So si Jesus po nung umakyat sa langit, sabi niya, hindi ko kayo iiwanang nangungulila. Darating ang Banal na Espiritu na siyang gagabay sa inyo, tutulong sa inyo at magtuturo sa inyo at magko-comfort sa inyo. Mga kapatid, ang Holy Spirit po ngayon ay nandirito na sa ating kalagitnaan. Pero papayag ka ba na siya'y hanggang diyan lamang sa labas? Dapat ang Holy Spirit ay manahan sa iyong buhay. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, imbitahan natin ang Banal na Espiritu. It is impossible to live a holy life without the Holy Spirit. Are you with me? Without the Holy Spirit, you can do nothing. You are powerless. So only the Spirit, the Holy Spirit of God, has the power. Ano lang ang meron tayo? Kili-kili power. Pero yung tunay na power, wala tayo nun. Wala tayong kakayahan. Pero ang sabi ng Panginoon, darating yan sa inyo. You know, church, the Holy Spirit works in us in two ways. Una is through indwelling. Pangalawa po ay yung infilling. What is infilling at saka what is indwelling? Sabi po ng John, chapter 20, verse 22, ito po ay nangyari nung ang Panginoong Jesus po ay mabuhay na mag-uli at sila po ay nagugulumihanan at masyado po silang para bagang nababother dahil nawala ang Panginoong Jesus. At habang sila po ay nag-uusap-usap, ang Panginoong Jesus po ay tumayo sa kalagitnaan at sabi, peace be with you. And then right after that, ang sabi ng Panginoon, sabi ng Bible, sila daw po'y hiningahan. At ano sabi ng Panginoon? Receive the Holy Spirit. Sabihin mo nga sa iyong katabi, huwag mo nang hingahan, ha? Sabihin mo lang sa kanya, receive the Holy Spirit. Ang ibig sabihin po nun, it means to indwell. Lahat ng mga taong tumanggap kay Kristo as Lord and personal Savior, the Holy Spirit is indwelling in your life. Nag-i-indwell ang Holy Spirit. Nasa sayo ang Holy Spirit.
O ay bakit, pastor, sinabi pa ng Panginoon na huwag mo nang aalis sa Jerusalem? Sabi ng Acts chapter 1 verse 8, huwag mo nang aalis doon. Hintayin ang ipinangako ng Ama na darating, and you will be clothed with power from on high. That is infilling. Yung receive the Holy Spirit, it means to indwell. Yung isa, yung infilling, it means to clothe. You will be clothed with power from on high. Sino ho dito, ang bago pumunta dito, ay uminom? Sino dito ang uminom ng tubig? Sino naman dito yung nung pumunta dito ay nagbuhos ng tubig sa kanyang katawan bago pumunta dito? Tayo pa namang mga Batanggenyo, parang tayo naaasiwa pag hindi nakapagbuhos araw-araw. Sino po dito yung okay lang kahit isang buwan, kahit isang taon na hindi nagbubuhos at hindi naglulublob sa tubig? Okay lang? Wisik-wisik na lang, okay lang yon. Ha? Mapapansin nyo po mga kapatid, yung tubig ay hindi mo lang kailangang inumin. Lagukin. Yung tubig din ay kailangang ibuhos. Alam mo, pag binagbuhos ka, anong pakiramdam ninyo? You feel fresh. Sino dito ang fresh? Ang pakiramdam, fresh. Nung kayo ay nagbuhos kanina, ay fresh na fresh kayo. Ha? Yun pong infilling ay dapat ay mangyari sa atin araw-araw. Kapag araw-araw ikay binubuhusan ng Espiritu ng Diyos, araw-araw fresh ka. Kaya tingnan mo ang iyong katabi, lagi, fresh ba yan? Kaya yung mga taong nag-backslide, na wala ang Holy Spirit, nagmumukhang matanda. Di ba? Hindi na fresh, bilasana. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, if you want to become fresh daily, you must be filled with the Holy Spirit daily. At sabi ng Bible, huwag muna daw kayong aalis. Hintayin yung Espiritu na bumaba. Pagkatapos bumaba sa inyo, you will become a witness. So, tingnan ninyo, sabi po ng Acts chapter 1, verse 4 and 5. Pagdating daw ng Holy Spirit, ano daw ang mangyayari? Yan daw palang Holy Spirit ay pangako ng Ama. Ha? Si John daw po, sabi ng verse 5, si John ay nagbautismo sa tubig. Sino dito ang na-water baptized na? Pero sabi ng Bible ay hindi na magtatagal. In few days, you will be baptized with what? So there are two different kinds of baptism. Yung natural na baptism, pag sinabing baptism, it means baptizo, it means to immerse. Yung inilulubog ka. Yun ay tanda ng pagsisisi mo at pagtalikid mo sa iyong mga kasalanan. At nung ikaw ay nabaptize, yan ang iyong starting point. Yan ang simula na ikaw ay lalakad bilang alagad ng ating Panginoon. Kaya lamang ang problema, when you miss the second kind of baptism, at water baptism lang ang iyong naranasan, kadalasan yung mga na-water baptize lang, yan yung mga Kristiyanong lamigin. Tanungin mo yung katabi, lamigin ka pa rin? Ba? Alam niyo yung mga wina-water baptize, pagkalublob ni Bishop, akin na ang tulya. Lamigin. Pero kapag nabaptize ka ng Holy Spirit, mag-aapoy ang buhay mo. Sino ditong gusto niyang mag-apoy ang kanyang buhay? Sabihin mo sa iyong katabi, now is the time to become on fire in the Lord. Ito yung panahon na hindi ka mababackslide. Yung palamig-lamig. Yung may paulpot-ulpot, atin, hindi. Dapat tuloy-tuloy ka. Amen? Para tuloy-tuloy ang blessing. Tuloy-tuloy ang breakthrough. Tuloy-tuloy ang miracle ni Lord sa ating buhay. But when you stop in the Lord, the move of God in your life will also stop. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang papayag na mahihinto ang pagkilos ng banal na Espiritu sa iyong buhay. Now, how the Holy Spirit works in us, and what does the Holy Spirit do in our lives? Paano ba siya kumikilos sa buhay natin? At ano ba ang ginagawa niya sa ating buhay? Ito po mga i-share ko sa inyo, mga magulang ko at mga kapatid, ay mga ilan lamang po sa napakaraming bagay na ginagawa ng Espiritu Santo sa buhay ng mga tao na bababasa niyo po sa Biblia.
At marahil ang iba po sa inyo dito ay nararanasan na ninyo ang mga bagay na ito. Pero hayaan po ninyong ako ay maglatag sa inyo ng mga katuruan para makita po ninyo na ang mga bagay pa lang yun ay talagang nasa Bible. Kaya kung hindi po natin matatanggap ang Espiritu, isang napakalaking kalugihan sa buhay ng Kristiyano ang mamuhay sa mundo na wala ang banal na Espiritu. Siguro naman ay wala namang gusto ditong magnegosyo na siya nalulugi. Lahat ay gustong tumubo. Kapatid, pag ikaw ay binuhusan ng Espiritu, hindi ka malulugi, hindi ka lang tutubo, sasagana pa ang iyong buhay. Naniniwala po kayo? So sabi ko kanina, knowing the Holy Spirit and knowing what He can do in our lives is a great blessing. Ang Holy Spirit po ay isa po ay persona, hindi bagay. The Holy Spirit is not water. Katulad lang siya ng tubig. Napandilig sa lupang tigang, pero hindi siya tubig. Pagka ang tubig na idilig sa halaman, ang halaman ay nabubuhay. Ang Holy Spirit ay parang gayon. But the Holy Spirit is not water. Siya ay mayroong damdamin. Siya ay mayroong feeling. Amen? Siya ay nagtatampo pag siya ay hindi mo pinansin. Parang misis mo, parang Holy Spirit din yan. Una, ito po ang ginagawa ng Espiritu Santo. Ha? The Holy Spirit opens our mind to know the truth about God. Sino po dito ang naaalala pa nung una siyang binahagihan ng salita ng Diyos? Hindi mo naman agad tinanggap ang salita ng Diyos Di ba? Ang iba nga po sa inyo do'y grabe kong ma-persecute. Grabe kong pagtawanan yung mga nangangaral. Natatandaan ko nung ako po ay bata pa, diyan po kami nakatira sa Batangas High. Ang church po natin noon, minsan nagse-celebrate ang anniversary diyan sa Batangas High. Di doon pumupunta yung mga kapatiran. Ay palibhasa, ang aming pong bahay na andoon sa tapat. Ano sabi ho ng aking mga uncle, nako, huwag kang sasapidi ang Cleo sa mga yan, yung mga siraan tuktok ng mga iyan. Bakit sila gayong kung makasalita? Dahil sarado ang kanilang isip. Kaya kahit anong paliwanag, explanation na sabihin mo sa isang tao, kung hindi bubuksan ng Holy Spirit ang kanyang isip, hindi niya maiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng salita ng Diyos. Pero ang maganda nito, nung dumating sa atin ang Espiritu Santo, ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 2 verse 12, hindi daw po Espiritu ng sanlibutan ang ating tinanggap, kundi ano daw? Espiritu ng Diyos para maunawaan natin, maintindihan natin kung ano ang kanyang mga kaloob sa atin. So, ibig sabihin, kaya mo ngayon naiintindihan ang salita ng Diyos, ang plano ng Diyos sa iyong buhay, kasi binuksan na ng Holy Spirit ang iyong isip. At sasabihin mo, kung alam lamang ng aking mga kamag-anak, kung gaano kaganda aring aming sinalihang are, ay nako, ay baka sila ngayon nangunguna pang pumunta din Pag nag-i-invite ka ng pagbabible sa inyo, ay tinatanggihan ka kung alam laang ng mga are, kung ano ang kanilang tinatanggihan. Alam niyo po mga kapatid, we are blessed. Bakit? Dahil binuksan ng Espiritu ng Diyos ang ating isip. Sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 15, yung Espiritong yun ang nagbigay sa atin ng kaunawaan. Naunawaan daw po ng mga tao nagtataglang ng Espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay. Kaya dahil may Espiritu ka, bless ka ngayon dahil naiintindihan mo ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Dati noon ang pagdalo ay kinatatamaran mo, ang pagbibigay, kinaiinisan mo, nagbibigay ng bigay. Pero ngayon, naintindihan mo, binuksan ng Espiritu Santo ang iyong isip, naintindihan mo, nako, bakit garing ngayon ko lang naalmanan? Sana'y noong pa ako'y batay nalaman ko na agad para hindi na ako naghirap. Para hindi na ako na-scam, hindi na ako naluko, nabudol pa, sana'y noon pa. Di ba? Dahil binuksan ng Espiritu ang iyong isip. Sabi ng 1 John chapter 2 verse 27, ipinagkaloob na, sabihin mo sa iyong katabi, nasa iyo na. Ay nung tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, the Holy Spirit is indwelling in your life. He is in your heart. At kapag daw siya ay nasa atin, tuturuan tayo. Hindi na tayo kailangan pagturuan ni numan. Pansinin nyo, hindi naman tayo araw-araw ay kasama ni Bishop para ituro sa atin ang mga bagay-bagay. Di po baga?
I-imagine niyo, iisa-isahin tayong lahat ni Bishop, pupuntahan sa bahay para lang i-explain sa atin lahat ng ating mga mababasa. Ang hirap gawin nun. Pero bakit ngayon, pag nakikinig ka ng preaching, kung sino mang bakit yung aking binasa kanina sa Bible, kahapon ng isang araw, ay parehas ng explanation ni Bishop, ni Rep. Gio, ni Rep. Ito, ni Pastor Cleo, bakit nagkakaparehas kami? Kasi parehas ng Espiritu ang gumagalaw sa atin. Ako nga ho, kanina gusto ko na rin mag-back up sana dahil kaparehas kami ng back up ng kulay ng damit. Same Spirit. So ano pong ibig kong sabihin, mga kapatid? Ang Espiritu ang nagbubukas ng ating isip para maunawaan natin ang mga bagay na hindi pa natin dati nauunawaan. Pangalawa, mga kapatid, the Holy Spirit transform us. Noong araw, usong-uso ho yung New Year's resolution. Di ba ga, sinong nakapag New Year's resolution na dito? Noong araw, Lord, beer Lord. Gin na ako iinom. Whiskey ako ipilitin. Alak-alak sa'yo. Tanduayan mo yan, Lord. This is your son, Miguel. After 1 month, balik uli sa dati. Bakit gagayon? Gusto kong bumait, hindi ko naman magawa. Ay sadya, you can do nothing. Without the Holy Spirit that works or working in your life. Pero, kapag ang Holy Spirit ay dumating sa iyo, siya ang maglilinis at mag-aalis ng mga bagay na hirap kang tanggalin sa buhay mo. Yung baguhin ka, baguhin ako. Mga misis, ang role po ninyo, hindi baguhin ang mister ninya. Pag mong pangunahan ng Holy Spirit, minsan ikaw na ang Holy Spirit. Baguhin mo, ay, pupunta dito sa pastor, huwag kang mabisyo, huwag kang mag-inom, huwag kang mag-inom, huwag kang lalasing, pupunta dito sa bishop. Parang gusto mo, ikaw na ang Holy Spirit. Magpapako ka na din sa cross, magpalagay ka ng koronang tinik. Para ikaw din si Jesus. Ang trabaho lang natin, ilapit si mister, ilapit si anak, ilapit si mami sa Diyos. Pero yung baguhin sila, trabaho ng Holy Spirit yon. Let God do His job. Si Paul, sabi niya po sa 2 Corinthians chapter 3, in-illustrate pa nga niya si Moses daw po. Hindi daw tayo katulad ni Moses. Na nagtatalokbong siya, nagtatalokbong. Tapos inaalis lang ang talokbong pag naharap sa Diyos. Tapos ginawang illustration ni Paul, naalis na ang ating mga talokbong. Dati kasi, yung mga tao pag binabasa ang scripture, hindi maintindihan, may talokbong. Pero kapag kumilos ng Espiritu sa kanya, natatanggal daw po yung talokbong. Yung veil na aalis sa kanyang isip. At sabi po niya, yun daw pong sinag ng Panginoon na nasa sa atin. Yun daw po'y sinag na mula sa Panginoon. Ang sinag na yon ay ang Espiritu na siyang bumabago sa atin hanggang sa maging mistulang kalarawan niya. Tingnan mo nga ang iyong katabi. Kung may sungay pa yan o wala na. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, malapit-lapit ka nang maging kamukha ni Jesus. Yes, ang isang taong may Espiritu Santo, hindi na nagiging magagalitin. Tiga, hindi yung lagi na lamang maangas, na ubusan lamang ng pang-ulam. Biglang nang lilisik na ang mga mata, lumalaki ang muscle, napupunit ang damit, biglang nagiging kulay green. Ano yan? Pero, yung dati, ikaw ay wala kang pag-ibig, nagkakaroon ka ng pag-ibig, dahil yung mga nami-persecute sa'yo, dati matitigan ka lang, bugbog sarado ka sa akin, ba't ganyan ka makatingin? Pero ngayon, kahit sinasabihan ka ng pangit, nagpapasensya ka na, nagpapatawad ka na, dahil nakikita na sa iyo, nag-ooperate na yung bunga ng Espiritu sa iyo, yung Galatians chapter 5, verse 22 and 23. Ikaw ay nagiging mabait na. Sabihin mo sa iyong katabi, dapat bumait ka na. Lalo na kung malapit ka na sa alas 5 at saka alas 6.
Okay lang magsungit yung nando ka pa sa alas 12. Ha? Pero kung ikaw nasa alas 6 na, at meron ka ng 20% discount, bumait ka na. Yan ang bagay sa iyo. Ha? Tayo ay nagkakaroon ng katuwiran. Dati noon, hindi tayo namumuhay sa katuwiran. Kung galit tayo, galit tayo. Ha? Pero nung tayo ay kilusan ng Espiritu, nagkaroon tayo ng pagpipigil sa sarili. Ibig sabihin, nag-ooperate ang Holy Spirit sa iyong buhay, ang bunga ng Espiritu. Amen? Palapakan natin si Lord. Pangatlo, mga kapatid, the Holy Spirit guides us into the right path. Dati nun, hirap tayo na magdesisyon, magpasya sa ating buhay. Mga estudyante, sino ang pipiliin ko? Hirap kang pumili. Ang daming manliligaw. Parehas naman born again, nag-hallelujah at praise the Lord. Parehas na pogi. Parang ang hirap mamili, di ka magpasya. Pero pag kinulusan ka ng Holy Spirit, i-guide ka kung sinong tamang tao. Amen? I-guide ka sa tamang tao. At ibubulong sa iyo ng Holy Spirit, tingnan mo yung may trabaho. Si Adan may trabaho di ka? Bago nag-asawa may trabaho si Adan. So bibigyan ka ng gabay ng Holy Spirit. Ilalayo ka sa mga mambubutol. Pwede ka sabihin natin, tayo mag-pray sa Holy Spirit, sabihin natin, Holy Spirit, change me. Holy Spirit, open my mind. Holy Spirit, guide me. Siyempre, ang Holy Spirit, hindi kanya i-guide kung hindi ka naman nahingi ng guidance sa Kanya. The Holy Spirit will not force Himself to you. Dapat, ikaw yung magpasya kung gusto mong siya ang kumilos, ngayong araw na ito, o siya ang kumilos. Guide me, Holy Spirit. Sabi ni Jesus doon sa John chapter 16, verse 13, when the Holy Spirit comes, He will guide you into all truth. Siya yung maggagabay. Siya yung mag-guide sa atin. Nararamdaman niyo po ba sa inyong sarili na meron kayong desisyon, meron kayong pupuntahan na minsan mabigat sa inyong loob na kayo ay pumunta? Ha? Whether you turn to the left or turn to the right. Pag pupunta ka dito ka pupunta. Kay kumpare, para magtungit. Parang bigat. Baka mahuli ni Mrs. po. Pag pupunta ka naman dito sa kabila, parang struggle ka, malungkot ka, at wala kang peace. Pero kapag dito ka pupunta, ikaw ay peaceful, ikaw ay merong joy. Ibig sabihin, yon yung daan na gusto ng Holy Spirit na lakadan mo. May kapayapaan ka, may peace ka, hindi ka nag-struggle, nako-comfort ka. Yes, mayroong mga challenges sa iyong harapan, pero ikaw ay merong confidence sa iyong puso. May peace ka. Ibig sabihin, you are led by the Holy Spirit. Sabi po ng Isaiah chapter 30, verse 21, whether you turn to the right or turn to the left, your ears will hear the voice behind you saying, this is the way, walk ye in it. Walk in it. Kita nyo po, kahit wala ang ating bishop, wala ang ating pastor, wala ang ating cell leader, hindi ko po sinabing hindi na ninyo sila kailangan. Kailangan pa din. Kaya lamang naman, hindi naman natin sila pwedeng kasama 24 hours a day, 7 days a week. Napapagod din yun at saka meron din silang mga intindihin sa buhay. Are you with me? Pero ang Holy Spirit, anytime na may tanong ka, may question ka na hindi mo alam ang gagawin mo, pwede kang mag-ask sa Kanya, Holy Spirit, guide me, direct me, lead me. Tutugon siya. Maglalagay siya ng conviction and discernment sa iyo para makita mo ang lalakaran mo. Amen? That's why we must not ignore Him. Lagi natin silang kausapin at tanungin. Kapag minsan hindi ko maintindihan, Lord, ano ba ang ituturo ko sa mga tao? Di ko po alam ano bang pangangailangan ng mga tao. Yes,
Nagpe-pray ako ng mga ganyang prayer. Holy Spirit, i-reveal nyo po. Ano po bang pamagat? Ano po bang title ng aking mensahe? Minsan, magpapakita ang Diyos na parang fire, may fire. Nakikita akong fire. Alam ko na, apostolic fire ang aking mensahe ngayon. Minsan naman, merong rumaragasang tubig. Alam ko na aking i-share. Blessing flow like a river. Diba? Bibigyan ka ng gabay kung ano ang gagawin mo sa iyong buhay. Para hindi ka matapilok. Amen? Ang pang-apat, mga kapatid, the Holy Spirit will strengthen us to overcome the forces of evil. Tayo pong mga lumalakad dito sa mundo, we are not exempted sa mga challenges, sa mga pagsubok, sa mga temptation. Hindi tayo exempted dyan. Dahil itong mundo, punong-puno ng evil. Itong mundo ay pinamamahaya ng mga gawa ng kaaway. Pero, pag ikaw ay may Holy Spirit sa iyong buhay, may laban ka. Sabihin mo sa iyong katabi, meron kang laban. Pag merong Holy Spirit ka, siguradong may tagumpay. It is impossible to live victoriously without the Holy Spirit. Mamumuhay tayo sa gusto ng ating laman. Mamumuhay tayo sa sabi-sabi ng mga tao. Mamumuhay lamang tayo kung ano yung mga uso sa paligid. We are powerless to overcome temptation. Pero alam niyo mga kapatid, si Jesus, nung siya'y namuhay dito, hindi siya nag-start ng ministry, hindi siya nag-rebuke ng devil, hindi siya nag-cast out. Hindi. Nagsimula lang siyang mag-cast out ng devil at labanan ang mga gawa ng kaaway nung siya ay naging filled ng Holy Spirit. Dahil alam ni Jesus na wala siyang magagawa sa kaaway kung wala sa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu. Kaya ang demonyo ay hindi ka po pwedeng makipaghamon ng tagaan sa kanya. Baka mamaya ikaw umuwing kahiya-hiya. Huwag kang magpapalayas ng demonyo nang wala sa iyong Espiritu ng Diyos. Baka ikaw umapalayas. Naalala niyo ba yung mga anak ni Esiba? Pastor yung tatay. Sabi, sa pangalan ni Jesus, lumayas kayo, pinapangaral ni Pablo. Sabi nung demonyo, kilala ko si Jesus, kilala ko si Pablo, kayo hindi. Yung palang may Holy Spirit. Kinatatakutan ng dyablo. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, takot ang kaaway sa iyo. Ang sabi ng Bible, we are not wrestle against flesh and blood. Ang kalaban natin ay hukbong espiritual. Ang kalaban natin hindi yung kapitbahay, hindi yung iyong bianan, hindi yung iyong tatay na nagpipersikot sa iyo. Ang sabi ng Bible, ang kalaban natin ay ang mga hukbong espiritual na hindi nakikita. Paano natin yung lalabanan? Malalabanan lamang natin yun sa tulong ng Espiritu. Kaya sabi ni Paul, dapat ay tayo ay laging maging puspos ng Espiritu ng Diyos. Sabi ni John the Beloved, 1 John chapter 4, verse 4, but you belong to God, my children, and have defeated the false prophet. Because what? Because the Spirit who is in you, the Spirit who is in you, that is the Holy Spirit, is what? More powerful than the Spirit in those who belong to the world. Greater is He, the Holy Spirit that is in us, than he who is in this world. Kaya kapatid, ikaw ay makapamumuhay na matagumpay sa mundong ito at makakalakad ka ng matagumpay kapag nasa sa iyo ang banal na Espiritu Santo. Huwag kang aalis sa iyong bahay nang wala ang Espiritu ng Diyos. Dahil baka ikaw ay bugbugin ng kaaway. Pero kapag ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo, kapatid, wala silang magagawa. The devil can touch you. Nothing by any means hurt you. Sabihin mo sa iyong katabi, malakas ka lang kapag nasa iyo ang banal na Espiritu. Si Samson, sino ho nakakakilala doon kay Samson? He is a man of strength. Isinama ho siya ng kanyang mga magulang doon sa Timna. Noong ho siya ipapunta doon sa Judges chapter 14, verse 5 and 6,
ay ano daw ho, siya daw po'y inangilan ng leon. You know, church, do you believe that the devil is like that roaring lion? Ha? Sabi ng 1 Peter 5, verse 8 and 9, the devil is like a roaring lion. Ito literal. Literal na nangyari kay Samson. Noong araw, maraming naglipanan na leon. Nakasalubong niya yung leon. Inangilan siya. Roar! Ano pong ginawa niya? Siya ba'y nagtatakbo? Siya ba'y natakot? Siya ba'y nagtago? Ano ang sabi? Ha? Sabi po, nung daw siya inangilan ng leon, siya daw po'y pinalakas ng espiritu ni Yahweh. I am telling you, pinupuspos ka ng espiritu ng Diyos, hindi para matakot at magtago. Pinupuspos ka ng espiritu ng Diyos para luray-lurayin mo ang lahat ng mga gawa ng kaaway sa harap mo. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang papayag na aangilan ka ng demonyo. Huwag kang papayag na aangilan ka ng kaaway. Tumayo ka, rise up, at lurayin mo ang lahat ng gawa ng kaaway. Sabi, niluray lamang niya yon na parang isang bisirong kambing na maliit. Kapatid, gaano ba kalaki ang iyong problema? Yan man ay gailipante na problema. Kalaki. Pero kapag kumikilo sa iyong espiritu ng Diyos, kapatid, ang ilipante problema yan, bisiro lamang yan kapag nasa iyo ang espiritu ng Diyos. Sabihin mo nga sa iyong katabi, yung problema mong yan, bisiro lang yan. Ha? Kayang-kaya mo yung lurayin sa tulong ng Espiritu ng Diyos because the Holy Spirit will strengthen you, will empower you to destroy, to overcome the forces of evil. Even problema, even temptation. Hindi natin kayang labanan yon. But when the Holy Spirit comes upon us, when the Holy Spirit works in you, kapatid, yung hindi mo kaya, makakaya mo. Sabi ni Paul, I can do all things through Christ who give me strength. Sino yon? Sabihin natin, Holy Spirit, strengthen me. Sabihin natin, Holy Spirit, empower my life daily. Yan ang ating mga dasal. At ang isa pa, mga kapatid, the Holy Spirit gives us boldness to preach the Word of God. Sino po dito ang nakapag-share na ng Word of God sa iba? Sino naman dito yung hindi pa nasubukang mag-share ng Word of God? Kasi pagka may iba ng tao, siya ninenervyos. Ang umamin kayo, sino ho dito yung pagka may kaharap na madaming tao, ninenervyos na siya? Yung siya inervyusin. Parehas pala tayo ako'y gayaan din ho dati. Hindi nyo ko mapapaharap sa ganitong mga kadaming mga crowd. Sa amin ho noon, pagka may bisita ako, natago ako sa kwarto pag may bisita. Pag wala na ang bisita, yun, nalabas ako, iniinom ko yung mga juice. Ako'y nahihiya. Sino ditong ninenervyos? Para mawala ang inyong pagkanervyos, ito ang unang payo ko sa inyo. Huwag kayong mag-iinom ng kape. Yan ay nakakanervyos. Pangalawang payo ko sa inyo, kung gusto niyo yung uminom ng kape, wag na ninyong lagyan ng gatas. Yung gatas ay pampalakas. Pag inihalo ninyo sa kape, naku, lalakas lalo ang inyong nervyos. Just kidding, just kidding. Para mawala ang iyong takot at magkaroon ka ng katapangan, kailangan mong mabuhusan ka ng espiritu. You must be clothed with power from on high. Kakapal ang mukha mo, mawawala ang iyong pagkamahiyain. Alam niyo, ako po mahiyain dati. Sa pagharap sa ako'y naaat-at pagka yung nagsasalita sa mga tao, naaalala ko, meron kaming acrostic noon, yung nutrition month. Lahat ho, isa ho ko sa yung letter A. Kakakalalabas. Parang speak in tongue. Ay, pwede kong laban. Nakakahiya ho. Gayon. Sa takot ko, hindi ko naituloy. Yung aking pong pagtula. Sa hiya ko doon sa mga tao. Noon ako ay 16 years old. Dahil naituro ho doon sa simbahan, may pastor na pumunta doon, naituro ang patungkol sa Holy Spirit. Alam niyo po, knowing the Holy Spirit and knowing what
He can do in our lives is a great blessing. Na ituro ng Espiritu ay nagbibigay ng kapangyarihan, ang Holy Spirit ay nagbibigay ng pagbabago, matatransform ka, etc. Lahat ng mga ginagawa ng Espiritu ay kanyang isinare sa Bible. At dinisire ko, Lord, gusto ko din po magkaroon ng gayon. Gusto ko pong kumilos ko sa buhay ko. Tapos nagkaroon po ng pananalangin kami. At siya po'y nilay hands. Bumaba ang Espiritu para bang may apoy na gumanyan sa akin. Tapos ako po ay nabaptize ng Holy Spirit. Pagkatapos po ay nakapagsalita ng iba-ibang wika, kagaya doon sa Book of Acts chapter 2. Alam niyo po, pagkatapos po ng mga bagay na yun na aking naranasan, ako po ay nagkaroon ng lakas ng loob na makapag-share ng Word of God sa aking mga kaklase. Noong ako'y high school. Pag ako'y pupunta sa school, ako'y nagdadala ng Bible. Pastor na nga ho ang tawag sa akin nung mga kaklase ko. Pagkatapos pupunta ho ako sa isang puno at biglang gayon ho ang aking style. Tapos po basta kahit may pumunta dito sa ilalim ng puno, ay may mga upuan yan sa school, yung may puno. Yan ang aking sisira ng Word of God. Laging gayon, araw-araw. At ako'y nagugulat, pag nagsishare ako ng Word of God, sila daw, bakit daw sila kinikilabutan, yung natindig daw ang balahibo. Sinong gayon? Yung pagka nakakarinig ng Word of God at talagang kinig na kinig, talagang siya, hindi yung nasisiar hindi yon, iba yon. Yung talagang parang na-inspire ka. Naramdam mo yun sa iyo, di ba? Minsan naman, pag may pinagpipray ako, noong time na yun, ako'y high school, umiiyak. Hindi ko po kinukurot, hindi ko kinukurot kami. Natatats. At nababasa ko yung pala yun. Bakit parang ang laki-laki ko na nagsishare? Alam niyo po mga kapatid, the Holy Spirit gives us boldness to share the Word of God. Noong pong sina Pedro, matatakotin din sila. Kita niyo naman si Pedro, di ba ga? Nung huhulihin na si Jesus, wala na, takbuhan na, uwian na. Di ba? Pero nung si Pedro ay mapuspos ng Espiritu, grabe, tumapang, naging kakaiba siya. Lalo na, pinagbantaan pa sila na wag na daw po silang mangaral. Pero sila po ay nanalangin. Sabi nga kanina kay Edwin, magdasal ka na. Magdasal ka na. Sabihin mo sa iyong katabi, magdasal ka na. Doon sa Acts chapter 4 verse 31, nagdasal po sila. At pagkatapos po nilang magdasal, nayanig daw po yung kanilang pinagtitipunang lugar. Bumaba ang Holy Spirit at sila daw po ay buong tapang na nagpahayag ng salita ng Diyos. Kapatid, kung ikaw ay natatakot pa rin hanggang ngayon na mag-share ng Word of God, kailangan mo ang tulong ng Espiritu ng Diyos upang magkaroon ka ng katapangan. Gusto mong maligtas ang buhay ng iyong mga mahal sa buhay, pero hindi ka makapag-share. Every time na may mag-share ka, ay ikaw ay kinakabahan na. Pero, pag ang Holy Spirit ay nasa iyo na, ang sabi ng Matthew chapter 10 verse 20, ang Espiritu na ang magsasalita, gagamitin niya lamang ang iyong bibig, pero ang iyong sasabihin ay manggagaling sa ating Ama. Magsasalita ang Holy Spirit sa pamamagitan mo. Are you there? Sinong gusto yon? Na magsasalita ang Holy Spirit sa pamamagitan niya. Kapatid, lahat ng makakarinig ng iyong pangaral, mababago ang buhay. Hindi lang yon, mga kapatid. The Holy Spirit anoints us to perform miracles. Alam niyo po, mga kapatid, tayo ay namamangha sa ginagawa ng Diyos sa buhay ng ating bishop, sa buhay ni na Rev Ito, sa buhay ng mga pastors natin, kapag sila po ay nagkukwento, sa buhay ni Pastor Gary, pag siya nagkukwento na sa atin, ang tindi, grabe. Sabihin mo sa iyong katabi, magagawa mo din yung ginagawa niya. Kapag nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Noong araw po, mga kapatid, ang Espiritu ng Diyos para lang minsan bumababa lang sa mga prophet, sa mga hari, sa mga priest. Yun lang, pili lang. At saka doon sa ibang mga leader na gusto ng Diyos na babaan. Pero hindi lahat binababaan ng Espiritu. Pero after Jesus' resurrection, basta't believer ka, you are entitled na babaan ng Espiritu ng Diyos. Yes. Ang sabi nga doon sa lagi nating naririnig na verse, sa Luke chapter 4 verse 18 to 19, the Spirit of the Lord is upon me. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me. Sino daw nag-a-anoint?
Sino nag-a-anoint? Ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay person because He has anointed me. Oh, the Holy Spirit is a person to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind. You know, church, only the person who has the Spirit of God can perform a legit miracle. Kung hindi Holy Spirit ang nagbibigay ng kapangyarihan sa isang tao para magpagaling, para mag-deliverance, hindi ho yun totoong milagro. Yun ho ay fake. Are you with me? Ang tunay na miracle ay yung taong kinakasihan ng Espiritu ng Diyos. Nababago ang buhay ng nagmi-minister. Amen? Walang bisyo ang nagmi-minister. Are you with me? Namumuhay sa kabanalan. Amen? Sapagkat ang Holy Spirit ay hindi siya magko-compromise. Kung kayo ay iinom ng tubig, diyan sa inuman. Basta ka kayo dadampot diyan ng baso na may lipstick, ikaw, taga-Batangas ay bigari may lipstick. At lalaklak na lang nagayaan. Hindi. Hahanap kayo ng malinis para paglagyan ng tubig na iinumin ninyo. Tama? Sabihin mo sa iyong katabi, humahanap ang Espiritu ngayon ng malinis na sisidlan na kanyang bubuhusan ng kanyang matinding kapangyarihan. Sinong gusto iyon? Now, before I end, how to experience the work of the Holy Spirit in your life. Gusto ko po yun. Gusto ko pong maranasan yun. Sino dito ang gusto niyang maranasan sa buhay niya yun? I-desire po natin. So, tatlong mahalagang bagay. Basahin muna natin yung ating binasa kanina sa John chapter 7, verse 37 hanggang 38. Let's meditate on that verse. Sabi, sa huli at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at malakas na sinabi, ang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Sabihin mo sa iyong katabi, nauuhaw ka ba? Ano ang sabi? Ang nauuhaw ay lumapit sa akin at sabi ng kasulatan, mula saan? Puso ng nananalig sa akin ay dadaloy. Sabihin mo sa iyong katabi, dapat nananalig ka. Dadaloy daw ang tubig na nagbibigay buhay. Ano ba yung tubig na nagbibigay buhay? Yun yung Espiritu Santo. Natatanggapin mo. Nung time na yon, hindi pa daw na ibibigay kasi nga hindi pa na ipapako si Kristo sa krus. Pero, naipako na si Jesus sa krus. Namatay na't muling nabuhay at umakyat na sa langit. Ibig sabihin niyan, the Holy Spirit right now is here. Naghahanap lang siya ng mga tao na kanyang dadapuan. Sabihin mo sa iyong katabi, ako na yon. Number 1, ano ang kailangan? Sa verse na yan. How to experience the works of the Holy Spirit in our lives. Number 1 ay respond to God's invitation. Sino itong naimbitahan sa kasalan, naimbitahan sa birthday at kung ano-ano pa. Kaya pagka nabigyan ng imbitasyon, ay basta nyo lang itinatapon yung invitation. Yung tao nagre-respond, pupunta yan. Pag may busy, isasantabi yung kanyang pupuntahan. Magbibihis ng maganda at excited yan. Sabihin mo sa iyong katabi, respond to God's invitation. Sabi ng Panginoon, ang mga nauuhaw ay lumapit sa akin. Iniimbitahan ka ng Diyos. God is inviting you. All you have to do is to respond. Umuo ka lang. Kasi kung tatanggihan mo, ay next time na, saka na lang, hindi pa siguro, busy pa ako, marami pa akong gagawin. Kapatid, just respond to God's invitation. Pangalawa, ito, increase your spiritual appetite. Increase your spiritual appetite.
Ang taong busog, tatanggi kahit ang ihain mo yung masarap na lechon. Tama? O sugpo. Diba naman, pastor, tatanggi ako dyan, pastor, di nakakataas ang kolesterol. Pero ang taong gutom, alokin mo yan. Kahit ang palayang ginisa, kakain yan kahit mapait. Kasi gutom. Alam niyo po, yung mga taong gutom at uhaw sa Panginoon, kahit minsan ang preaching ay nakakasakit sa puso, nakaka-rebuke, tanggap ng tanggap kasi gutom ka sa Panginoon. Gutom ka sa pagbabago. Gutom ka sa salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon, ang nauuhaw ay lumapit sa akin. Are you thirsty? Nauuhaw ka ba sa Kanya? Ay kung hindi ka uhaw, hindi ka iinom. Pero kung uhaw na uhaw ka, kahit mahimbing ang tulog mo, kahit tinatamad kang bumangon, pero natutuyo na ang iyong dila sa kauhawan, kahit ikaw sa Batangas mumukat-mukat, ikaw ay babangon sa iyong kama at pupunta ka saan? Pupunta ka sa refrigerator at maghahanap ka ng tubig at ikaw ay lalaklak. Amen? Kasi uhaw ka. Kung hindi ka uhaw, tatamarin kang bumangon. Amen? Kaya yung mga umattend dito, marami kayong gagawin, marami kayong trabaho, marami kayong uunahin, pero ba't ka nandito ngayon? Kasi nauuhaw ka sa Panginoon. Isa pa, ito yung pangatlo na nakita ko diyan. Take a step to draw near to God. Kung nauuhaw ka, di bangon, tindig, punta sa unahan, lakad. Hindi yung gusto ko, attend kayo sa church, titingnan sa banda-banda riyan. Hindi uhaw yan. Pero yung uhaw, isasantabi ang lahat ng trabaho, ang paglalaba, ang pagluluto, at uunahin si Lord. Take a step. Bakit ka nandito ngayon? Kasi humakbang ka. Pumara ka ng tricycle o jeep o nag-drive ka papunta dito. Amen? Kung hindi ka nag-take ng step papunta dito, hindi ka makakarating dito. Amen? At ang pangatlo, believe. Mula sa puso ng nananalig sa akin, ay dadaloy ang tubig na nagbibigay ng buhay. Sino ditong gusto niyang daluyan ng buhay? Maaring ikaw ay pumunta dito na wala kang kabuhay-buhay. Maraming ikaw ay pumunta dito ngayon, ikaw ay tuyun-tuyo na ang spiritual. But I am telling you, ayaw ng Diyos na manatiling ganyan kahabang buhay. Ang sabi ng Isaiah, chapter 44, verse 3, aking ibubuhos ang saganang tubig sa mga tuyong lupa. Kung ikaw ay tuyong-tuyo na ngayon, bubuhusan ka ng Diyos. Humanda ka, bubuhusan ka ng Espiritu Santo. At kung ikaw ay nauuhaw, ang batis ay dadaloy sa iyo. Ang batis ng Espiritu Santo, the rivers of living water will flow to you. Hallelujah. At hindi lang yon, ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Ang liping susunod sa inyo ay aking pagpapalain. Kapatid, kapag ikaw inapuspos ng Espiritu ng Diyos, hindi ka palabang pala mapupuspos, mabibless din ang buhay mo. Kaya kapatid, yung mga taong puspos ng Espiritu, hindi naghihirap. Amen! Masiglang magtrabaho, masiglang magnegosyo, masiglang pumasok sa school, kasi puspos ng Espiritu Santo, laging inspired. Come on! Kung sino dito ang gustong madaluyan ng Espiritu ng Diyos, tumayo ka, tumindig ka. Hallelujah! Yes, yes. At kung ikaw ay pumunta dito na parang igang-iga ka na, tuyong-tuyo ka na, now is the time to take a step, to come forward and ask the Lord, Panginoon, daluyan mo akong muli ng iyong Espiritu. Come on, I am inviting you sa maikling panahon. Kung ikaw ay nauuhaw, pumunta ka sa unahang ito, sabihin mo, Panginoon, gusto ko pong madaluyan. Come forward if you want the Holy Spirit to flow in your life. Hindi dahil kay Pastor Cleo, hindi ako ang magbibigay ng kapuspusan. Hindi ako. Tumingin kayo kay Jesus. Siya ang nagbibigay ng buhay, ng tubig. Kung ikaw ay nauuhaw, pumunta lang dito yung nauuhaw kay Lord. Pumunta lang dito yung nauuhaw kay Lord. Hindi yung gagaya lang kayo. Kung gusto nyo lang kayong gumaya, dyan na lang po kayo sa inyong upuan. Kung hindi pa kayo ready, dyan lang kayo sa upuan ninyo. This is for those who are hungry and thirsty.
sa presence ni Lord at sabihin mo sa Kanya, Lord, patawarin niyo po ako. Kasi po nagtatrabaho lang ako sa sarili kong lakas. Panginoon, minsan ginagawa ko na po ang lahat ng trabaho, lahat ng negosyo. Pagod na po ako. Lord, I am empty. I'm so very dry. Just bow your head. Para po akong tuyong lupa, Panginoon. Para akong tigang na lupa. Alam niyo, ang tigang na lupa, wala hang tumutubo na magandang puno diyan. Kapatid, nakikita ng Diyos ngayon ang iyong buhay. Ayaw ng Diyos na manatiling dry ang buhay mo. Ayaw ng Panginoon na manatiling tuyo ka ngayon. Ayaw ng Lord na nagseserve ka kay Lord pero tuyo. Hindi nakikita ng mister mo, hindi nakikita ng anak mo, ng leader, ng pastor. Pero ang totoo nun, dry na tayo, tuyo na. But today, God is calling you to come before Him. Mauhaw ka. Una, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Maaring tayo'y natuyo dahil sa ating mga kasalanan. Tayo'y natuyo dahil sa ating kabisihan. Tayo'y natuyo dahil sa ating pagkontra o pagdidisobey. Humingi ka ng tawad. Dahil po sa aking pagdidisobey. Kung kayo po'y may siniraang tao, may ichinismis na tao, o ng lait ng kapwa, o ng bully. Yan po ang nagiging sanhi, kaya natutuyo, nadadry ang ating buhay. We forget our devotion. Tinamad na tayong dumalo sa church. Parang kahiyaan lamang kasi meron tayong obligasyon sa church na dapat gampanan. Pero kung totoo, kung wala yon, hindi na tayo magpapakita dito. Kapatid, ibig sabihin noon, nadradry ka na. Pumunta ka dito dahil nauuhaw ka dapat kay Lord. Pumunta ka dito dahil mahal mo si Lord. Yun dapat ang maging number one na tibok ng iyong buhay, puso. Ngayon, ask forgiveness. Lord, forgive me. Forgive me, Lord. Sige, if you want to cry, just cry out. Just cry out, Lord. Nauuhaw ako sa iyo. Nauuhaw ako sa iyo. Tulungan niyo po ako. Sige. Manalangin po kayo. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, sa oras na ito, ako po'y nauuhaw. Lumalapit po ako sa inyo. Humihingi ako ng tawad. Kung ang buhay ko ay naging tigang, napabayaan ko ang aking pong first love sa inyo. Napabayaan ko po ang aking pagdidevotion. Ako po ay naging busy sa ibang mga bagay. Pero sa oras na ito, kumukunik ako sa inyo. Gusto ko po na madaluyan ng Espiritu ng Diyos ang aking buhay. Gusto ko pong muling manariwa ang aking buhay. Gusto ko pong maging pagpapala ang aking buhay. Yes. Sige, ngayon, habang kayo po'y nakayuko at kapikit, mag-hallelujah kayo. Say hallelujah, hallelujah, Jesus. Sige, mag-hallelujah, hallelujah. Sabihin mo, welcome Holy Spirit. Sige, desire, welcome Holy Spirit. Pastors, kung may pastor dito sa paligid, ilay hands po ninyo. Dapat merong sasalo sa likod bago kayo mag-lay hands. Sige, ang Holy Spirit, Holy Spirit, touch, receive, receive, let the Holy Spirit flow, Holy Spirit, be filled, come on, out of your belly, the rivers of living water will flow, yes, be thirsty, yes, sikamahanda, yes, tongues, hallelujah, Lord, baptize them, say hallelujah, out of your belly, the rivers of living water will flow, sige, come on, hallelujah, tuloy, sa ibig na nanay, pinapalakas ka ng Panginoon, hindi ka mananatiling dry, ang iyong panalangin kami ay katat na nagbibigay buhay na daloy. Yes, hallelujah. yung kapangyarihan Sige. mawalas mo sa amin ang iyong kaluluwan nagkakangamit na buhay mapuspos ng lupong sa
kaluluwa ay muling mananariwa. Sabi ng Panginoon, mga bagong minsay at awit ay nagdadaloy sa ibig at dadaloy ng aking kapangyarihan na nagbibigay buhay sa mga tao. In Jesus' name. Flow, flow, flow. Nanay, receive. Sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig na hangin namin dalangin. Kami katatuhin iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwan. Puspos ng pupusan at sa aming kalalitan. Bumaba ang kalalitan. Ayan na ang tubig. Tumataloy ang tubig. Sige, sige, dansa. Iparanas Yes, mo yes, sa open your mouth. amin ang Open your mouth. iyong kapangyarihan. Oh, mananariwa ka ulit. Mananariwa ka ulit. Yes, 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 yes. Mananariwa ka muli, sabi ng Diyos. Higit sa dati, ang kanyang gagawin sa inyong buhay. Yes, yes, never turn to the left, nor turn to the right. Walk straight, say the Lord in Jesus' name. Yes, yes, catch it. Take it. Take it, desire. Come on. Come on. Woo. Yes. Fresh water. Fresh water. Fresh water. Woo. Yes. More. Lord, pati yung mga nasa likod, daluyan ng tubig na nagbibigay buhay. Now, in Jesus' name. Pati yung mga nasa itaas, pati yung mga nasa itaas, receive, receive the living water. At iparanas mo Oh, yes, yes. Yes, Lord. Yes. Ang buhay ninyo ay may iba na. Hindi na katulad ng dati. Hindi na kayo magiging lamigin. Kayo ang magbibigay ng kasariwaan sa maraming tao. Panginoon, ang mga hubakbang na ito ay nagpakita ng kanilang pananampalataya. Hindi natatapos dito ang daloy. Ito ay simbolo lamang ng kapag-konekta ng kanilang tubo sa Diyos. At Lord, dahil sila'y kumunek sa source of life at meron na sila ngayong pipeline, dadaloy sa kanila araw-araw na walang hinto ang tubig na nagbibigay buhay. In Jesus' name, take it. You have now a pipeline. Every time you ask to the Holy Spirit, a fresh water from the Holy Spirit, mananariwa ang iyong buhay. Amen. Take it, receive it, in Jesus' name. In Jesus' name.